Hello Sagittarius, ito na yung ano, pahabol reading. Kung katapusan, okay? Pero lahat naman ng reading ko dito, Sagittarius, is timeless. Kaya kahit kailan mo pa rin mapanood to, kahit tumagpas na dun sa period na sinabi ko. Thank you so much for dropping by para manood ng reading ko bago man po kayo dito or matagal na. At kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, follow. Maraming salamat din po at malaking tulong din po yung palagi ninyong pag-share ng mga readings natin. Mga gusto mag-avail ng private reading, guys, tignan nyo na lang mga nakasulat sa screen or description. Lagi nyo pong tandaan, no, para malaman ninyo alin yung fake doon sa legit na page ko, no. Yung mga fake po, yung mga gumagaya po sa akin, sila po yung nauunang mag-message sa inyo. I-add friend kayo or i-message kayo. Hindi po ako yun, ha. Hindi ko po ginagawa yun. Kaya once na merong nag-message sa inyo, matik po yun, hindi ako yun. Okay? So, maliwanag po ba? Para lang po sa inyong awareness. Kasi nga marami pa ring nabibiktima ng mga ganun nowadays, no? When in fact alam naman natin na dapat nating tignan mabuti kung legit ba yung mga nakakatransact natin or nakakausap natin. Okay, you have first card we pulled is White Raven Spirit, trust in the magic. Pull muna natin yung mga cards mo, Sagittarius. I'm so sorry for the delayed readings, guys, because meron akong inaasikaso, no? Yung health concerns, actually. Discernment. The card of discernment. Fortress. Kuha tayo ng love life mo. Wow, pag sinabi nating trust in the magic, it's like having faith, Sagittarius. Yun yung nafe-feel ko dyan. Okay? Kumbaga, it's believing in miracles. Parang ganun. You should have faith, believe in miracles, no, believe in magic. Maybe something magical or miraculous is about to happen para sa iyo. Okay? Something that is hindi mo inaasahan, something that will will help you, no? Depende sa inyong sitwasyon, iba-iba, pero basta expect mo na lang, no? Something unexpected ay mangyayari, no? And it is positive. No, para sa pakiramdam ko, it is positive. You just need to trust in the magic. You just need to have faith or believe in miracles. Parang ganun. Something wonderful or magical is about to happen or unfold para sa iyo, no? When it comes to discernment, it's like having, kumbaga alam mo, parang nafe-feel mo kung ano yung dapat, no?
Para sa akin, yun ang intindi ko sa discernment. Okay? Gamitin mo yung discernment mo, combine mo siya with your, wisdom. And ang sinasabi dito is, you will soon make a discovery that could benefit your life, no? According to this card. Okay? According to this card, ayan. Having discernment. Wow. So, yun na nga. I think that is the magical or miraculous na pwedeng mangyari sa'yo. As long as, ginagamit mo daw yung iyong discernment or wisdom, magkakaroon ka ng discovery. Something na magiging beneficial para sa iyo, sa sitwasyon mo. Hindi lang para sa iyo yung binabanggit dito. So, hindi lang siya magbe-benefit para sa iyong buhay, kundi yung mga lives ng mga tao sa paligid mo, no? Something na importante, madidiskubre. At kailangan mo yung discernment na yan. Paano ko ba explain yung discernment? Wait lang, hindi naman malawak yung vocabulary ko. So, let me just read to you guys. Discernment. Ayan. According dito, discernment is the ability to judge well. Kung paano mo i-judge or kilatisin yung mga bagay, paano mo i-assess, no? Hirap i-explain. Paano ba sa Tagalog yung discernment? Sige, tignan natin if merong exact word for discernment in Tagalog. Okay, in Tagalog dito sa ni-research ko, sinasabi is pang-unawa, pero parang hindi ako masyadong convinced doon. Okay, yung mga words dito about discernment is pag-aninaw, kung paano mo makita yung mga bagay-bagay o yung situation. So, parang it's also described as an observation. Ang hirap hindi ko alam Pero basta, halimbawa, magbibigay na lang ako ng senaryo. Halimbawa, may isang sitwasyon. Kumbaga, paano ka, kikilos or magde-decide or magte-take ng action dun sa situation. Dapat alam mo. Ayan. Ito yung pinaka-example na mabibigay. Kumbaga, feel mo or alam mo kung kailan mo dapat gawin at ano yung dapat mong gawin. Kumbaga, parang inner knowing na rin yung intindi ko dito Okay? Basta, you are most likely to discover something daw. Dahil sa iyong paggamit ng iyong discernment. Okay? So, makakatulong yung pagkakaroon ng discernment para maano mo siya, ma-discover mo kung ano man itong magandang bagay na ito, kung saan magbe-benefit ka rito. Sabi dito, you could find yourself in a situation where discernment combined with sensitivity is required. Halimbawa, merong something na madidiscover about a friend, family, may something na marireveal Basta merong binabanggit dito na may madidiscover ka na importanteng impormasyon tungkol, nadigay ako. Sorry. Important information about someone. And kailangan gamitin mo maging mindful ka, tsaka gamitin mo yung discernment mo para mag-decide ka kung ito bang natuklasan mo na to, dapat mo bang i-share. Yan yun example ng discernment yun. Yun yung binabanggit na example para sa'yo. Kasi meron kang matutuklasan sabi dito could be about a friend or someone or family member na napaka-importante o pwedeng maselan.
So, ibig lang sabihin ng discernment, pagkakaroon mo ng shucks, nakalimutan ko yung term, nandun na sa isip ko eh. Kumbaga, pagkakaroon mo ng ang hirap naman na, nawala yung word, nandun na sa isip ko, nawala pa. Kumbaga, pagkakaroon ng kumbaga sa ano, alam mo yung kung kailan mo dapat sabihin or hindi sabihin, yung nalaman mo na impormasyon na yun tungkol dun sa tao na yun. Pagkakaroon ng kumbaga, ikaw ang bahalang mag-decide, mag-judge doon sa situation kung ano yung nararapat mong gawin. Ang hirap explain ng discernment, tapi nahirapan ako. Basta may ganun. Okay? Kumbaga, alam mo kung ano yung alam mo yung jurisdiction mo, kumbaga ano yung sakop mo. Ito dapat ko tong gawin about this situation na nalaman ko tungkol kay ganito, ganyan. Okay? So, pagdating naman dito sa fortress, pag sinabi nating fortress, ayan, isang matatag na mga parang mga bakod na mahirap. Kumbaga, yung panahon nung mga castle, ayan, hindi kayang pasukin basta ng mga kalaban, i-invade. Kumbaga, mataas na bakod or matatag na bakod. Something that will last. Ayan, no? Pag sinabi natin, if you're building a fortress, gumagawa ka ng something na very secured, impenetrable. Hindi kayang, alam mo na, hindi kayang sirain agad-agad or ma-invade, mapasok. Okay? Sabi dito, you could be dealing with a person who is stubborn. And fortress, pwedeng saradong-sarado. Hindi mo tanong kung anong nasa loob. No? Kumbaga, ito ay privacy, protection, pwedeng ganun. Or parang yung, kumbaga, defense. Yung pinakaunang-unang defense. Diba, yung mga castle, syempre, meron silang mga may mga depensa yan para just in case magkaroon ng sakupan, diba? Hindi basta-basta mapapasok yung kaharian ninyo. O, ayan. Something that is, unbreakable. No? So, ibig sabihin, this is, kung ano man itong binibuild na to, this is something na matatag at hindi kayang basta masira. And, pag nandyan ka, ibig sabihin, it's building security. No? Na meron na confident ka doon, no? Kasi alam mo na matatag yung pinakapundasyon at hindi basta-bastang kayang sirain ng kalaban ninyo para ma-invade kayo. Okay? Ito ay parang gumagawa ka ng boundaries, gumagawa ka ng protection, no? Yung mga ganung barrier. It could be barrier from something or someone, no? Hindi ko alam. By the way, merong Aquarius energy dyan. Mas meron ka pang Sun card, Page of Pentacles, Ten of Pentacles, and at the bottom of the deck is Aquarius, no? So, malakas yung energy ni Aquarius. No? By the way, yung mga signs na meron ditong babanggitin ko, maaaring may kaugnayan dito sa current situation ninyo or sa future sa mga paparating, no? Merong Virgo, merong Aquarius. Or it could be na, pwede ring may Leo. Or an earth sign. Sa love life mo, you have Mirror.
Mirroring eh. Parang kung ano yung ginagawa niya sa'yo, yun din ginagawa mo sa kanya, or yung vice versa ginagawa mo sa kanya, or pinapakita mo, yun din yung ibinabato niya, isinusukli niya sa'yo. Okay? O, for example, nagkainisan kayo, nakipag-chat siya sa iba. So, ikaw parang, okay, kung anong ginagawa mo sa akin, sige, inaasar mo ka, asarin din kita. Sige, makikipag-chat din ako sa iba. Parang ganun. Parang ganun yung energy. Or it could be na nami-mirror mo to, merong something dito sa'yo or sa person mo na parang pareho kayong meron nung bagay na yun. It could be, mga issues, traumas, no? Or imperfections na, basta parang, maybe you have something in common na parang nakikita niya sa'yo and at the same time nakikita mo rin sa kanya. No? Or mga wounds. Mga wounds daw na nire-reflect nyo sa isa't isa. Pwedeng aware kayo doon, pwedeng hindi, na meron kayo nun eh. Pareho eh. No? Ayan. This is mirroring each other. Whether feelings man yan, actions, or traumas or wounds. At meron mga pag-uusap dito, ayan, communication. Meron taong interesado rito na makipag-usap sa'yo or vice versa kung ikaw to. Gustong makipag-usap doon, someone who is willing to reach out. Or it could be na pwedeng, kung nangyayari na to, no, nakikipag-communicate or nakikipag-communicate, kinokontak, no. Kinokontak ka na niya or kukontakin ka pa lang niya. This connection bores me to death. I need something more exciting. Nako. Etong person mo, kung may kakonect ka, naghahanap to ng ibang naghahanap ng ibang kausap since nakikita ko communication. Pwedeng yung boredom na nafe-feel niya sa relationship ninyo, whether there is something lacking dito sa inyong samahan, yun yung hinahanap niya sa iba. No, and ayan, nabubore nga eh. Siya na mismo nagsasabi na nabubore siya. So, pwedeng may, yun nga, kung ano yung kinaiinipan niya sa relationship niyo or yung something na excitement na hinahanap niya na wala dito sa connection yung dalawa or wala sa'yo, pwedeng malay mo, hinahanap niya yung sa iba or hanapin niya sa iba kung gagawin niya pa lang. Okay? Pwedeng kulang sa spice yung samahan ninyo, pwedeng kulang din kayo sa communication, kulang sa lambingan or whatever, basta may kulang eh, kulang ng excitement or anghang. So, lagyan mo ng spice, Sagittarius, para hindi siya mabore. Okay? By the way, no, there is revelation or clarity coming with the Sun card. Yun na nga yung nakita ko, there is something to be revealed with the discernment card and dito sa Sun. Okay? Just trust in the magic kasi alam mo, this is good times ahead. The Sun card is everything na maganda, is everything na good. Walang negative na aspect ang Sun. At ang maganda rito, kung ano yung dark side, yung mga hidden, yung mga kailangan ma-reveal, mare-reveal dito. This also signifies healing, good health, no? Pagiging, basta all is well, pagiging maganda ng mga pangyayari, pagiging happy, pagiging kumpleto, pagiging healthy, maganda yung energies, yung aura, yung mood. Maaliwalas eh. Everything is maaliwalas with the Sun card. At kung hindi mo pa nararamdaman yun, ibig sabihin paparating pa lamang yung aliwalas na yan. Yung magagandang, yung good times na yan na sinasabi ko. And there is good news when it comes to career, business, or pera. Yan. Some of you siguro pwedeng this is something na kailangan mong i-explore or i-cultivate para
This is something na magiging beneficial sa iyo in the future na maaari kang mag-profit dito or kumita dito. Okay, some of you pwedeng magti-training kayo, mag-aaral kayo ng ganito ganyan, upskill, upgrade ng mga kaalaman ninyo, ng mga diskarte ninyo. Pwedeng ito ay another source ng income, sideline, no? At ito ay card ng stability. By the way, ang daming coins dito. So, ang nakikita ko dito is a period ng pagiging stable when it comes to negosyo, career, or pera sa kabuhayan mo overall. Nakikita ko. No? At this could also indicate saving for the future or pagpapamilya, kung ano man itong gusto ninyong ipundar. It could be gusto ninyong magpakasal na, magbuo na ng pamilya, or gusto ninyong mag-ipon para sa future ng family ninyo, or gusto ninyong magpundar ng negosyo, yung mga ganyan. Something na na iniisip mo na pang long term, hindi lang din para sa iyo kundi para sa asawa mo, anak mo, or sa mga kapatid mo, magulang mo, or pamilya mo. With the 5 of Swords, this is card of victory para sa akin. Feeling ko lang, this is a card of victory, especially pagdating sa iyong career. This is an achievement, success na ma-achieve mo. Ayan, Kasi you are a very practical person siguro. You're also hardworking, and then you are also generous. You love your family. Sinusuportahan mo sila. Maybe this is a well-paying job na nararapat mo lang na makuha, like a promotion or increase. Kasi nga ikaw ay madiskarte, masipag, maabilidad, and practical. Some of you pwedeng this is pagiging single pero successful kayo kahit wala kayong jowa or asawa. Pwedeng breadwinner kayo or kayo yung malakas kumita sa pamilya ninyo. So nakikita ko man itong battle na kakaharapin mo. Clearly there is a battle. Ano man itong battle na to. Symbolically man yan. Ikaw ay magwawagi. Ayan. Ikaw ang victorious dito. So ano man itong laban na to na kakaharapin mo, ikaw ang panalo. Okay, Sagittarius, this is your reading. At don't forget to subscribe, like, follow. Take care. God bless po. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.